ng puhunan yan. Opo, gusto nga ni Ma'am Annalisa maging number 1 o number 2. Pero kung wala naman kayong infrastruktura, wala kayong mga antena, wala kayong mga transmitter, paano yun? Siguro kailangan doon ng atensyon. Di ba, ma'am? O bago tayo umikot sa budget, pag-usapan muna natin itong bill ni Ma'am Loren Ligarda. Sabi po kasi ni Senator Loren, gusto niya magkaroon ng transparency sa mga nangyayari sa inyo. Meron po ba kayong presentation? Sino po ba ang unang magsasalita bago po tayo magkatanungan? Meron po ba kayong presentation sa una? Tungkol sa bill na to? Nabasa niyo po yung bill. Ano pong masasabi po ninyo dun sa bill? Kasi marami po tayong reklamo na natanggap dito. Marami pong reklamo. Nirereklamo ng mga tao yung board of directors ninyo. Mr. Chair, sir. Saan galing yan? Ako po. Okay. I'd also like to acknowledge the chairman of the board of directors of PTNI is also with us, Mr. Ben Herbanikid po. Ayun, magandang hapon po, Sir Banikid. Magandang hapon din po, kagalang-galang na Senator. Opo, wala pong gustong magbigay ng komento tungkol dito sa mga reklamo na natanggap po. Kaya po nagkaroon ng bill na to dahil hinihingi po ng Senado na magkaroon po kayo ng transparency kung bakit maraming nagrereklamo na nagkakaroon na ang singalot ang mga tao. Hindi sila pabor daw sa board of directors at ang board of directors parang nagkakaroon ng pagtatalo sa general manager. Ano po ba ang katotohanan? Kailangan malaman po natin ang katotohanan. Sir, Ma'am Annalisa, kayo na po ang mauna. Opo. Meron po ba talagang hindi pagkakaintindihan po? Well, I think po like in any organization, I think lagi pong nag-i-exist naman yung healthy discussion at saka healthy arguments. So, as far as I'm concerned po, lahat naman po nung mga dinudulog po ng mga empleyado ay sinusubukan po ng management na masolusyonan. And well, for me, it's everything that's happening right now is all just part of yung healthy discussion po sa loob po ng organization. And ako naman po, sa part ko po, I just want to reiterate po that I am just a humble public servant, that I will do everything po na nasa akin pong kapangyarihan para po matulungan po yung mga empleyado ng PTV at magampanan po yung desire po ng Pangulo na maging number 1 po yung PTN. Opo. Lahat ng para maging number 1, kailangan maayos natin yung mga healthy, po na yan. Kasi una, ma'am, meron na po akong tanong. Kanina, sinabi nyo, ginagawa nyo ng paraan para maging regular na yung mga empleyado nyo. Pwede nyo pong ulitin po ba? Ibig nyo po sabihin, buong empleyado ng PTV4 regular na? Right now po, we only have 100 plus, 120 Ma'am, maging number 1 ang employees. But we have 500 COS, mga talents. So meron pa rin kayong hindi, Napakarami po namin talents. Marami po kaming COS. And since 20 years ago po yung huling pagre-regular namin, ang plano po ngayon ay kumuha po ng approval from the Civil Service Commission para makapag-umpisa po kami ng proseso para makapag-regular po kami ng mga empleyado. Kasi itong 500 plus po na mga COS or talents po namin, ay sila po ay may sahod lamang but wala po silang mga benefits na kagaya po ng mga regular employees. Oo, masakit yan. Kasi gobyerno tayo eh. Oo, dito din malungkot din kami, may mga ganyan din. Pero dapat pinipilit natin yan. Ano ba, pwede ba natin tanungin ng tabang civil service? Meron ba tayong civil service? Asan? Ayun, attorney. Magandang attorney. Your Honor.
Oh, total, magkakatabi lang tayo rito. Ano po ba ang sagot niyo po doon sa sinabi ni ma'am na makatulong ang civil service na maging regular yung mga tao ng PTV4? Your Honor, base po dun po sa sinabi po ng sa PTV po, ito po ay kinakailangan din po ng kulang budget po, kung magkikreate po sila ng mga posisyon na akma para dun sa mga empleyado po nila, Alam naman po natin na ang gusto po ng gobyerno ay wala na pong contractualization. Ngayon, yung CSC po meron po kasing issuance po yung DBM, COA, and CSC na dapat endo na po ang contractualization. Ngayon, umalis po yung CSC, COA at DBM na po yung nag-issue na nagkaroon po ng moratorium na dapat matigil na po yung contractualization. Ngayon po kami sa Civil Service Commission, meron po kaming programa na tinatawag na Prime HRM or yung tinatawag po nating Program to Institutionalize Meritocracy and Excellence in Human Resource Management. Ngayon, ang tulong po ng CSC para mas mapaganda po yung sistema at practices po ng isang ahensya, ina-assist po namin sila sa 4 na pillars. So kung mamarapatin po ninyo, bibigyan ko po kayo ng kaunting impormasyon patungkol po dito. Ang 4 na pillars na po yun ay yung tinatawag po natin na una po yung RSP, yung Recruitment, Selection and Placement. Kasama na dyan po yung Learning and Development. Pangatlo po yung Performance Management at yung Rewards and Recognition. Ngayon po, doon po sa Prime HRM po na tinatawag, mayroon pong 3 stages po yon na kung saan ina-assess po ng Civil Service Commission kung ano na po ba yung maturity level ng isang ahensya. Ngayon pag na-assess po ng CSC yun, ina-assist po namin sila nang sa gayon ma-comply po nila yung standards na sineset ng Civil Service Rules. So sa part po namin, minumungkahi po namin sa PTV4 na mag-accredit po sa Prime HRM. Nang sa gayon mas mapatibay, mas mapaigting po nila yung kanilang internal na proseso. Nang sa gayon, mas mapabilis po at maging compliant po yung kanilang practices at sistema sa sorry po, maputol ko po kay attorney. Ngayon po, wala sila? Hindi po sila... So far po, wala pa po kaming na coordination? Opo, na Prime HRM compliant po ang PTV po. Opo. So mayroon po kasi yung mga stages na kung saan minumungkahi nga po namin, hindi lang po sa PTV, sa Pero lahat ng... attorney, nakausap niyo sila patungkol doon? Hindi pa po. So ngayon pa lang to? Ngayon pa lang po kayo nagkausap? Opo. Yun po ang mungkahi po namin sa Civil Service Commission. Opo. Ma'am Annalisa, narinig niyo naman po yung sinabi ng Civil Service. May ino-offer po sa inyo na pwede nung gawin? Yes, Miss Jasmine po will answer. As far as I'm concerned po, nung last month or 2 months ago, we wrote a letter to Chairman